My son, Lucas, thank you very much. My producers, ABS-CBN Star Cinema, thank you very, very much. Diva Films and Idea First, thank you so, so much. All my co-actors, thank you very much. Hindi ko alam bago ko sa akin itong pakiramdam na ito. Karanasan. Hindi ko alam. Usually alam ko magaling ako magsalita. Hindi ko alam ang sasabihin ko kasi I don't usually prepare my speeches. Especially ngayon at sa film festival, pag nominate ako ng ganitong award, hindi ako talaga nagpe-prepare kasi hindi naman ako nag-expect. Mas ina-expect kong hindi na nanalo. Mas ina-expect kong hindi nakikita. Mas ina-expect ko yung nagugustuhan pero hindi pinipili. O mas nasasanay ako dun sa napipili pero hindi maaari. But tonight, maaari na. Maraming salamat po sa lahat ng jury, sa lahat ng jurors. Maraming salamat po. Kanina nga, nung sinasabi yung mga pangalan ng jurors, ay, sabi ni Derek, bakit? Kinabahan ako, bakit? Puro lalaki yung jurors. Tapos may pare. Pero salamat po, nakita niyo po ako. Salamat po, pinilala niyo po ako. Maraming salamat po. It's really 2025. And it is really possible. And it is real. Queer people can be best actors. A queer person in town can be a best actor. It's about them time. Maraming salamat po sa... Sinisip mo na ako. Maraming salamat sa mga producers ko at sa writers ko at sa Metro Manila Film Festival for allowing us to tell a wonderful story. Maraming salamat sa aking direktor na hinayaan mo akong isang buhay ang isang karakter na realidad na napakaraming individual, lalong-lalo na nabahagi ng LGBTQIA+ community. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon sa pelikulang ito na ikwento at isiwalat ang isa sa pinakamabibigat naming takot. Hindi yung takot na maaaring wala kaming kakayahan, kundi yung takot namin na baka hindi kami payagan. Sa istorya ito na ginampanan ko sa Call Me Mother, ginampanan ko po yung isang tao na may sapat na kakayahan, may sapat na laki ng puso at kalusugan para magmahal, pero takot na baka hindi payagan. At maraming salamat din sa pagkakataong ito. Sa pelikulang yun, nasambit ko yung linyang kami mga bakla, maaaring hindi kami magdalang tao, magbuntis at manganak. Pero nanay kami. Nanay kami ng mga sarili at mga pinipili naming pamilya. Nanay kami, magulang kami, at tahanan kami. Salamat po talaga dito. I also want to share this award sa lahat ng mga magulang.
sa lahat ng mga piniling maging magulang. Sa nanay ko, maraming salamat sa nanay ko na minsang lumisan para panindigan ng pangako niya na bubuhayin kami mga anak niya. Sa nanay ko umalis para magsakripisyo, para malungkot, para mag-isa, para may kainin kami at huminga. Sa kapatid ko kay Tabuk na araw-araw pinipilit ng subukang magpakaina. At sa isang ko pang kapatid, ang ate Tina ko na naging nanay ko nung umalis ang nanay ko. Sa kapatid kong si Babot na naging nanay ko rin at pinalaki ako sa takot sa pamamagitan ng tingin niya. Kaya pinipilit kong magaling para hindi ako mapagalitan niya. Sa mga nanay ko sa industriya, kay Tita Cory, kay Wendy Ramos na nanay ko. Maraming salamat. Inaari ko itong award na ito kay Ryan Bang, nakauna-unahan kong anak. At lahat higit pinasasalamatan ko, tinali ko itong panahon na ito. To my baby, my partner, my husband, my soulmate, my best friend, Ayon, this is also for you. Sabi nila, bakit daw damang-damang ko? Sabi ni Sir Carlos sa akin, bakit hugot na hugot ka dun sa pelikula sa Call Mother? Parang nanay na nanay ka talaga. Kasi damang-damang ko talaga. Kaya gusto ko mag-sorry kay Ayon dahil taon-taon, pinaplano namin magkaanak. Pero dahil sa dami ng iniisip ko at obligasyon ko at trabaho ko at napakarami gusto ko pang gawin, taon-taon, hindi rin namin itutuloy yung plano namin. Kaya parang taong-taon namamatayan din kami ng anak. Kaya sana magkaroon pa ako ng mahaba pang buhay para at sana makapag-desisyon na talaga ako para maibigay ko na yan sa pamilya namin. Kasi gusto ko na talagang maging nanay. Kasi gusto ko nang magmahal ng bata na sarili ko, na akin, na pwede-pwede, dahil nanay talaga ako. Maraming salamat.